Sabi ko na eh, peke lahat ng pinapakita mo sa social media. Naka-private lang pala yung picture niyong pamilya. Ang saya! I-talk to Papa na! Hi, Hello, Gab. sir. Papayohan. Good morning. Ayan, good morning. Papakilala lang kami ha. Ako si Lady Gracia. At ako si Papa Johan. At Gab, lahat na pang pag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari nating ma-upload sa iba't ibang digital platform at social media accounts ng Barangay Alas. Okay lang sa'yo? Yes po, okay lang. Alright, Okay, so, sige. Ano pong itatawag namin sa inyo? Gab. Gab, no? Good na lang po. Alright, Gab. Okay, Gab. Tungkol saan bang yung problema? Yes po, good morning. Concern ko lang kasi, di ba, since 10 years na ako sa trabaho ko. Mhm. And then, ngayon po, nag-resign ako. Kasi nami-misinterpret nila ako kung paano ako makisama, makihalubilo. Wait So, lang, gano'n ka yung- nakatagal ba dyan sa work mo? 10 years? Total po yun ng mga naging work ko na work experience ko. Mhm. Pero dito po sa current work ko, Mhm. nasa 3 years na ako. 3 Po, years. ngayong July, nag-design na ako kasi alas hindi na ako masaya. Parang, naintindihan niyo po na parang, para saan ka pa nagtatrabaho kung hindi ka naman masaya Teka, pwede matanong kung ano po yung trabaho ninyo? sa office. Sa Sa office. Okay, so ito bang yung trabaho mo ngayon ay kaparehas din ba ng mga naging trabaho mo before? Yes po. Magkakaparehas lang din. Pero ito, kakaiba tong trabaho mo kasi parang feeling mo na-burnout ka, hindi ka na masaya, ganun. Yes po. Matanong ko lang, Gab. Mhm. Ganon din ba yung mga nangyari in your past or previous na naging trabaho? Ano po? Ganon din ba yung nangyari, yung pakiramdam mo nung mga una mong mga naging trabaho? Parang ganun na rin po. Okay. So, hindi lang dahil sa work environment ninyo. Kumbaga, na-burnout ka sa office work. Ganon yung pare-parehas na ginagawa mo. Tama ba? Opo, parang paulit-ulit na lang. Tapos yung sa life and work balance. Life and work balance. Bakit ka mo hindi nagkakaroon ng balance yung... teka, pakihinaan po natin yung radyo. Mm-mm. Feedback tayo. Sige po. Sige, hinaan natin. Ayan na po. Yan. Alright. So, hindi ka nagkakaroon ng work-life balance. Tama ba? Yes po. So, paanong hindi nagkakaroon? For example, siyempre, sa trabaho naman kasi natin, parang dedicated naman tayo. Mhm. Tapos ngayon po, nawawalan tayo ng time sa partner natin, sa pamilya natin. Yung mga ganong bagay po. So, Mhm. parang buong araw nasa trabaho ka, parang ganon. Tama? Yes po. Tapos, yung day off mo, kumusta? Ilang araw sa isang linggo? Every Sunday lang talaga eh. Every Sunday. Tapos, every Sunday, anong ginagawa mo kapag day off mo? Ayun, syempre, yun yung chance ko para maglinis, maglaba sa bahay. Mhm. Tapos, walang parang puro yung Parang work pa din. errands. Oo. Oo, walang Yes yung kumbaga parang time na mag-enjoy. Ganon. Okay. Yes po. Tanong ko lang, Gab, yan bang naging trabaho mo ipinangarap mo? Oo naman po. Mhm. Actually, ko siya parang bread and butter ko na siya. Bread and butter. Mhm. Pero parang nung July, nasabi mo kanina, July, nag-resign ka? Tama? Yes po. So, kumbaga, parang alam mo na dito ka talaga magaling sa trabaho na to. Apo, yan po talaga yung pinakalarangan ko, yan yung passion ko. Mhm. Pero ano ko, Good money naman. Good pay naman yung good Yes po. paying job naman siya. Okay. Mhm. So, Yes, kumbaga ma'am. parang yun yung dahilan kung bakit nag-stay ka kahit na parang na-burnout ka na. Yes po. Kumbaga contentment naman ako. mhm. Saka sanay na sanay ka na. Kumbaga parang kung yan talaga yung linya mo, kung dyan ka talaga magaling, sanay ka na. Kumbaga parang wala ng thrill. Kaso nakakapagod. Mhm. No? Yung routine, Yes ganun ba po. yun? Minsan, di ba, Oo. nadidelay na rin tayo, ganun. So Totoo nagiging yan. routinary na lang yung nangyayari sa'yo. Apo. Kasi para mapapatanong ka, di ba, na parang hanggang dito na lang ba ako? Ito na lang ba yung gagawin ko? I mean, Mhm. Kaya okay nga po, naman. parang Mm-mm. dito na lang tayo iikot yung mundo ko hanggang sa pagtanda ako, ganun. Oo, yung mga ganon yun na nakakaroon tayo ng, if you don't mind, can we ask, ilang taon na po kayo? 35 years old. 35. Ito yung kumbaga parang nasa nasa yung sa crisis. Mm, Nagkakaroon ka na parang okay. life crisis, no? Lalo Apo. naging parang paulit-ulit tapos matagal ka nang nagtatrabaho. Nagtatrabaho, tapos yun lang nang Ganyan. yun. So sa dahil ba sa trabaho mo nakapagpundar ka na rin ng mga alam mo yung properties, like sasakyan or mga Yes, bahay, pero naman- ganon. Meron naman po, like, actually,
ayun po talaga. Meron naman din, ma'am. Mhm. Alright. Okay. So, okay talaga, good paying job naman talaga siya. It's just that napagod lang din talaga. Kasi, Pero yung bang yung Gab, yung position mo dun sa trabaho mo, ikaw ba yung parang at least manager or medyo boss doon, or ikaw yung basta simple employee doon sa trabaho mo? Supervisor po ako sa supervisor. Kaya parang ang hirap bitawan, Tapos, syempre, ikaw yung tumitingin doon sa mga subordinates Yes. mo, 'di ba? Yes, Tapos, parang middleman na rin. Pero Kasi kumusta? nabanggit ka, meron kang subordinate. Kumusta yung yung relationship mo, work relationship mo doon sa mga subordinates mo? Okay naman po, parang kung pakikisama naman talaga is meron ako noon. Saka kung yun nga po, makihalubilo rin naman ako sa kanila. Pero nung nabanggit mo kanina that na mi-misinterpret ka, parang yun yung binanggit mo kanina na isa sa mga issues. Pwede mo bang ikwento kung bakit nangyayari yon? Hindi ko po masabi. Parang, yun nga po yung tanong ko, parang paano nga ba tayo lulugar sa isang sitwasyon na yun po yung gusto kong malaman. Paano po ba yung sitwasyon? Halimbawa po, paano mo ibabagay yung sarili mo sa mga kasamahan mo, sa mga subordinates mo, like that po. Kaya, sana yung advice nyo, ano bang magandang So, nagkakaroon ka ng problema sa pakikisama sa kanila? Apo. Okay. Pwedeng bigyan mo kami ng mga detalye para at least alam namin kung ano yung ibibigay na advice. Paano kanila nami-misinterpret o parang may mga times na nahihirapan kang pakisamahan sila? Baka daw po, mahigpit ako or something na gano'n. Although nga sabi ko nga lahat ng pagkakataon na pagsamahan sila, like gano'n po. Yung misinterpret na baka daw sobrang higpit ko, di kaya dati na to sa ibang company, tapos ngayon, pumasok siya dito, nasasagasaan ko yung mga matatagal na, like sa mga subordinates ko dito sa office. Mga ganun bagay po. Ay, okay. So, may mga ganung issues sa work. Yung tipong mas ang nauunahan mo kasi na niya. nito, tapos siya hindi pa napopromote, tapos bigla may papasok. Yes, kasi hindi naman mawawala sa mga Pilipino yung crab mentality na parang, ba't siya nandun na? Ako, 10 taon na dito, 5 years na ako, nandito pa rin ako sa posisyon ko. Parang, paano ko ba ibabagay yung sarili ko sa inyo na parang kasalanan ko, paano napunta ako dito sa posisyon ko? Ganun po. You feel na normal yan. Hindi ko sinasabi na i-normalize natin, but nangyayari yan talaga sa kahit na anong klase ng trabaho. Alam mo, may mga ganyan din na bawa ikaw yung mas naunang napopromote, tapos pagchichismisan ka ng mga kung sino-sino mga dahil sa inggit. Mga ganon. Saka, alam niyo naman sa mga trabaho, 'di ba, Gab, na yung tipong uso yung pag-usapan yung buhay ng ibang tao dahil madalas nagkakasama. Yung may lagi nakasilip sa'yo na wala ka namang ibang ginagawa kundi magtrabaho, pero nasisilip ka, may mata sa yung bakit nakatik. Binabantayan nila bawat galaw mo. Yung mga tao na hindi masaya doon sa narating mo, binabantayan nila bawat galaw mo, hinihintay nila na magkamali ka para ma-prove lang yung gusto nilang isipin tungkol sa'yo. Apo. Diba? So, yun, para ma-valid. Ganun naman talaga. Yun yung madalas na nangyayari din, no? At nagigets ka namin, Gab, doon sa feeling na parang ang hirap magtrabaho mahirap makipagtrabaho sa mga ganong klaseng tao. Kasi parang ang hirap gumalaw. Siyempre, gusto din natin kahit papaano as people, diba, na gusto nating i-please din sila. Diba? May mga ganong instances na parang ipagbigyan natin sila sa mga gusto nila. Tapos, nawawalan din tayo ng focus. Oo, nakakawala ng focus sa trabaho. Saka kasi hindi mo alam kung demotivate Hindi mo alam kung magiging professional ka or gusto mo na lang dun sa side na gusto mo rin makisama. Kasi ang hirap, Gab, at sa mga kabarangay natin na gusto mo na makipag close or makipag-friends dito sa mga katrabaho mo kasi sabi nga nila, araw-araw sila'y nakakasama mo. But at the same time, minsan nasasagasaan yung professional life mo naman. Yes. 'Di ba? Kasi i-adjust mo yung pakikisama sa kanila. So ganun ba 'yon yung point mo dito, Gab?
Yes po, ma'am. Mhm. Oh. Gab, tanong ko lang, may mga, syempre, alam mo naman sa trabaho, hindi naman may iwasan yung mga tao na kung ano-ano mga masasabi sa iyo. Mm-mm. May mga naririnig ka ba na, ganto-ganto si Gab, ganto ganyan? Ang naririnig ko po ngayon, yung okay naman daw ako. Mhm. Pero behind my back, parang hindi ganun yung Nafe-feel nararamdaman ko. mo. Mhm. So very sensitive ka na ano yung tipong alam mo kung ano yung pag tinitignan mo lang isang tao, nararamdaman mo agad kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo, ganun. Alam mo kung ayaw niya sa'yo, ganun. Yes po. Nakailang trabaho ka na, Gab? Ano po? Nakailang trabaho mo na itong last job mo? Pang ilan Kung siya? supervisory, na pang-5 ko na yata. No? Pang-5. 4 or 5. Mhm. Different company. Tapos parang, so far, ito yung pinakamatagal na naging trabaho mo? Yes, Sa po. kumpanya, pinakamatagal na stay. At Yes, yung po. mga reason kung bakit ka umaalis sa mga previous jobs mo, dahil din ba sa same na rason ngayon? Iba naman po. Iba-iba. Iba-iba. Pero masasabi mo na ito yung parang pinakamabigat para sa'yo, itong nangyayari sa'yo ngayon? Po, ma'am. Okay. Or ano ba? Kasi, alam mo, Gab, at sa mga kabarangay natin, may mga times din talaga na ayaw natin yung trabaho natin. 'Di ba? May mga araw na parang we don't feel like working, 'di ba? Lalo kapag matagal-tagal ka na dun sa work, mga ganon. May mga times talaga na parang, ayoko na, pagod na ako. Mga Nakaka-stress ganon, di minsan, ba? no? Oo, kasi kaya minsan nadadaya din tayo na bigla-bigla yung pagbugso tayo ng emosyon na, ayoko na, magre-resign na ako. Tapos days after that, na nag-resign ka, bigla kang magsisisi natauhan na, nung humupa ng emosyon mo, mali yung naging desisyon. Sana pala hindi muna kasi wala pa akong susunod na trabaho, Kasi, walang pagkakita. Yeah, kumbaga parang yung work natin, parang karelasyon natin, na parang it's not everyday mafe-feel mo yung na love fire. mo yung isang tao. Oo, na kasi lalo kapag matagal-tagal na kayo, 'di ba? Ganun ba yung nafe-feel mo, Gab? Yes po. Kaso nga lang kasi may may thin line din na yung tipong lang to, parang one of those days. Or talagang consistent na talagang mula pagpasok mo hanggang pag-uwi, hanggang sa mga ilang buwan, ilang taon, ganun mabigat yung nararamdaman mo doon. Kaya po parang gagawin mo na lang talaga yung trabaho mo, focus ka na lang. Kaya naman yun ang isipin mo sa kanila, di ba? Pero I'm sure, merong isang pagkakataon na punto na talagang naisip mo, wala na, ito na yung time na magre-resign na ako. Ayoko na. Di ba? Yes po, tama. Mangyayari talaga yung gano'n. Nangyari ba sa'yo yan dyan sa work mo ngayon, na yung tipong magre-resign na ako? Anong pumigil sa'yo? Actually, yung mga subordinate ko, like for example, may mga coordinator ako, sinasabi ko, actually, ako na nga nagsasabi sa kanila, 1 year ka na pala dito or 2 years ka na dito. Ba't hindi na lang ikaw yung na-promote or naging supervisor instead na ako yung hinayin nila? Sabi naman, so ngayon, binigyan ko rin sila ng advice na sabi ko, minsan kasi ang hinihingi ng company, yung experience natin sa iba't ibang company. Kumbaga, tinitingnan ng company natin kung meron kang mag-share or may iba kang abilidad na pwedeng ma-share sa company. Mga ganung bagay. Hindi kaya parang na-hurt sila dun sa sinabi mo, na parang dun sila napaisip na, bakit hinire pa nila ako? Ikaw naman yung matagal dito. Ganon. Or siguro, talaga mas maganda nga. Baka dun ka na misinterpret? Oo. Pwede nga rin po Pero sinabi ko naman sa kanila in a nice way. Na for example, meron kasi ako sa iba't ibang company na pinasukan ko, sabi ko, bakit nga hindi yung mga matatagal na dito sa company yung ginagawa nilang supervisor or pinopromote? Kasi usually nga, parang in-explain ko lang na usually ang mga company is kumukuha sa iba't ibang, dati nang nag-work sa ibang company para may ma-share nga or yun nga po. Diba? Usually yun, ganun na. Baka na misinterpret din nung iba na parang ganun pala yung ganun naman pala yung parang kumbaga parang nagkaroon sila ng ideya na bakit hindi na lang kami na-promote dito, bakit siya pa yung kinuha, mga ganon. Diba? Baka possible na yung nga sabi mo kasi diba na parang nami-misinterpret ka, possible na baka na-misinterpret ka rin din nila doon, and from there nag-start na tuloy-tuloy na mga ganon. So talagang nag-apply ka naman kasi
Kasi ang tanong, nag-apply ba sila doon sa posisyon na yon? Kasi 'di ba bago Ayun. naman nila may mga kumpanya, correct me if I'm wrong ha, may mga kumpanya naman talaga na before sila maglabas ng hiring ngayon, doon muna sila magsasabi, may memo muna sa loob na mayroon tayong vacant Opening, position na yes. ganito, Oo. mag-apply kayo. Pag wala talaga nakuha, saka kukuha sa labas, 'di ba? Tama po. Mayo. So, Ganun nga po. May ganun bang nangyari doon sa kumpanya ninyo ngayon? Yes. Ganun nga yun. So, Ganun nga po yun. nag-apply ba sila? Ang tanong, nung time na may hiring ng supervisor. Kasi kung hindi naman pala sila nag-apply, bakit ka sasama loob mo kung hindi ka Oo. nakuha at kumuha sa labas? 'Di ba? Opo. Saka minsan din kung Mm. yung napag-aralan mo or yung talagang naging experience mo sa ibang company, bagay ba dito sa position na hinahanap ng company? Exactly. May mga ganun po. Alam Tama natin yun, na tama hindi yun. lang si Gab yung nakaranas ng ganito. Marami. Naku po. Maraming Hindi na ako naka-experience mag-talk doon nun. about Oo, marami talagang naka-experience ng ganun. Saka, iba talaga yung, kumbaga, aminin na natin, may politika pagdating doon sa trabaho. Mhm. 'Di ba? Totoo. Hindi natin maiiwasan yung mga ganung bagay. Kaya minsan, nabu-burnout din yung mga empleyado kasi nga, ayan, nakikita nila, alam nila yung sistema doon sa trabaho nila. Yun na nga yun. So, Pero ikaw, Gaba, ano yung pinakang naging problem mo doon sa work na yan na naging rason kung bakit ka nag-resign? Siguro ang ugali ko kasi parang hindi pa lang parang ang hilig ko kasi magparaya na lang eh. Kumbaga hindi siya problema eh. Kumbaga nag-give chance to others na lang ako. Total kaysa mawalan para yung issue niyo sa akin. Sige, sa inyo na lang. Ako na lang mag-a-adjust. for your peace of mind na lang din, no? Para, Yes. oo. Kasi nga, aanin mo pa yung magtrabaho ka araw-araw, yung kakausapin mo sila araw-araw. Pero hindi naman, alam mo yun, wala sa puso, wala sa pagkatao mo yung pakikisalamuha mo sa kanila. Pero bakit Kaya- naisip mo na magparaya na lang? Ba't hindi mo inisip mo na, ay, hindi, kailangan ko ito. Deserve ko naman tong Deserve ko trabaho naman na to. Siguro una, since meron na nga akong previous experience, madali na akong, hindi naman sa pagyayabang, parang ako na lang mag-a-adjust at maghahanap ng ibang trabaho. Kasi alam mo sa sarili mo na may lilipatan ka, ganon. Nakaya mo. Yes. Nakayang-kaya mo. Mhm. Mga ganon. Yes, exactly po. Okay. Saka, parang ang toxic din kasi makisama. I mean, ang toxic na nandun ka sa isang trabaho. 8 hours kang magstay dun eh. Kumbaga parang buong araw nakukuha nun. Aminin na natin. Tapos, hindi mo pa kasundo yung mga katrabaho mo. Diba? Actually, alam ko, hindi lang si Gab. Mhm. Marami sa atin na nakaranas ng ganito, nagre-resign. At alam naman natin na karamihan sa mga nag-resign, hindi dahil sa kung ano, nahirap yung trabaho o kung ano yung tinatrabaho nila. Nagre-resign sila hindi dahil doon, dahil sa mga nakakasama nila. Nakakasama nila. Diba? So, Tama. nakailang beses kang nag-attempt na mag-resign diyan sa trabaho na yan before talaga ito na, ayoko na magre-resign. Nag-resign na ako, ganun. Siyempre una, talagang pinag-iisipan ko muna yan, mga 2-3 beses bago Saka tinitimpla ko din kung dapat ko na bang gawin to, final decision na ba ako, ganyan. Kasi unang-una sa panahon ngayon, ang hirap mawala ng trabaho ng biglaan. Pangalawa, may mga binabayaran tayo. Yung talagang pinag-isipan naman din. Kasi kung attitude naman din sa trabaho, sa manager ko, sa role ko as sa may position ko, nagagampanan ko naman. Talagang yun lang yung bottom line na hindi mo na talaga kayang, alam mo yun, hindi mo na talaga kaya. Hindi mo na kaya yung mga kasamahan mo. Kasamahan. Yung mga kasamahan talaga, yung pinakaano talaga dito is yung mga kasamahan. Yes. Kaya Okay. importante rin talaga yun eh. Minsan yung management din. Mm. Diba? May naalala ko bigla about sa number of days or tawag dito, kung ilang beses mo inisip na magre-resign ka na. Kasi yung friend ko, bigla ako natawa kanina, naalala ko. Yung friend ko sinabi, magre-resign na ako, ganyan. Tapos,
hindi naman nagre-resign. Mhm. Hindi naman nagpapasa ng resignation letter hanggang sa umabot ng, 5 taon ka na yung ilang beses mong pinasasabi yung ganyan. Lagi na lang sasabihin na hintayin ko lang yung 13-month pay, yung Oo. bonus. Malapit na lalo ngayon magde-December. Hintayin ko muna yung Oo. bonus bago ako mag-resign, mga ganun. Sabi, Pag nakuha mo na naman, ayun na naman. Wala Gusto mo na naman. Pero in fairness dito kay dito sa'yo, Gab, at least na nung yung iniisip mo talaga na magre-resign ako, ginawa mo talaga. Ginawa na. Oo. So paano yung exit interview nung time na yun? Sinabi mo sa management na ito yung problema mo? Naging honest ka ba sa kanila para at least magagawa nila ng paraan? Una po, syempre, hindi naman ako mag-resign ng walang kapalit na ibang company. Mhm. So, syempre, nagkaroon na din ako ng lakas ng loob dahil alam kong may malilipatan na ako. Ah. Then sa exit interview naman, syempre, formality na lang yan sa management. Mhm. So, Mhm. syempre, sinasabi ko yung totoo na Mhm. gano'n. Ayun, ayoko namang mag-adjust yung tao para sa akin. Kaya sinabi Yes. ko, umpisa pa lang na ako na lang nag-adjust. Sabi ko din sa exit interview, Mhm. hindi talaga ako, parang hindi talaga ako masaya na gano'n. Hindi Mhm. na talaga masaya. Ngayon, meron ka ng bagong trabaho ngayon. Yes, start na bukas. Wow! Oh, okay. Kaya parang Oo. mabilis. Tama nga naman din yung sinabi niya na ang bilis din mo lang din ma-let go Mhm. yung isa kapag meron ka pang ibang options. Yes. Di ba? Opo, saka hindi ko naman din ginawa to dahil na, hindi naman sa pagpamataas. I mean, na nag-resign is meron akong hinanapang ibang company and at the same time, na-hire naman ako, kaya na-let go ko na to. Kumbaga, hindi man ako talaga nagmamataas. Kung wala, siguro mag-i-stay ako, Yes. na ako. Yung ganong bagay po. Pero yung dun sa work na papasukan mo ngayon ay may growth naman. Kasi 'di ba, yun yung Hinahanap nakaka-burnout din. Yung Aha. kapag wala ng growth tapos everyday again, it's routine para Mhm. sa iyo. Yes. Merong Yes, kaya merong po- Opo. Kaya nga nung in-interview ako nitong bagong company ko na mismong CEO pa na Oh. company yung nag-final interview sa akin. Sabi niya, bakit ka alis? Okay naman din yung position mo, ganyan-ganyan. Sabi ko po, unang-una yung career growth po. Tapos maging real talk na rin tayo, the more na nagpupunta tayo sa iba't ibang company, mas tumataas yung salary natin. Mhm. Totoo yan, nangyayari po talaga yan sa iba't ibang company na nag-resign ka sa previous mo, tapos Mhm. nag-apply ka sa iba, mas tumataas siya ng bahagya. So, Mga mas ganun. tumaas ngayon yung sweldo mo. Anyway, Parang kumusta ka ganun po. ngayon? Okay naman po. Okay naman na. po. Pero yung sa work-life balance mo, magkakaroon ba ng ganyan? Kasi sabi mo nga, di ba, isa sa mga issues mo from Mhm. before is wala kang time para sa girlfriend mo, sa partner mo, and doon sa family mo. Kasi yung Sunday na rest day mo, ang ginagawa mo is Mhm. naglalaba ka, gumagawa ka ng mga errands para sa Mhm. sarili mo. Ah, So, paano? Kumusta naman ngayon? same, based doon sa pinirmahan kong kontrata, Sunday Mhm. pa din yung rest day ko eh. Ayan. Okay lang yun. Wala na rin naman tayo magagawa. At least ngayon, Isang meron araw ka lang. ng work. At sana mahanap mo yung life, work, and balance na talagang hinahanap mo. Paano yung Yes, sa tingin mo, ano ba yung hobbies mo? Na yung parang sa Talagang tingin mo ano. pwedeng magawa na, alam mo yung, kasi pag nababurnout tayo, meron tayong mga nilalapitan na mga hobbies natin, mga, yung Apo. alam mo, yung para ma-rejuvenate ulit tayo pagbalik sa work kasi kailangan natin yun eh. Mhm. So, ikaw, ano ba? Actually, yung diversion ko talaga sa buhay is yung manood na lang ng movie. Yun na lang eh, yung parang magiging diversion ko. Mm. Okay. Okay. O parang it's your escape, kumbaga parang doon sa mga toxicity Mhm. from your job. Yes. Is that correct? Ayan. So, Apo. panonood ng movies. Yes. Ako Ah, minsan oh, mahilig din manood ng movies na mga ganyan. Pag medyo, okay lang. Sige, Mhm. no tayo. Pero ngayon ba, tawag dito, Gab, ano kung gusto mong pinakang maitanong sa ating mga kabarangay para mabigyan ka natin ng payo? Ayun po, sa mga, paano ba to? Kung paano talaga natin ibabagay yung sarili natin sa mga nakakasalamuha at the same time, paano ba tayo hindi ma-misinterpret sa attitude na pinapakita natin. Okay. So, yun lang. Kung paano yung pakikisama. Mhm. Kasi, ito, pwedeng itanong lang din sa'yo, ha? Matagal ka na bang nahihirapang makisama? Hindi lang doon sa previous job mo? Hindi naman, kasi kung pakikisama naman talaga, meron ako. Mhm. Ang problema, siguro kasi yung ugali ng tao, paano mo siya pakikisama. Mm. So, paano ka ba? Gusto ko sin malaman kasi baka mamaya hindi rin tayo aware na tayo pala may problema. Mhm, yun. Oo.
So, Pwede pong ganon na hindi na rin alam kung tayo yung may problema, pero iba-iba nga kasi ang ugali ng tao. Hindi natin masabi kung I hope ako you don't okay mind na. this question, Gab. Sa pagiging supervisor mo ba, ikaw ba yung tipong bossy? Hindi. Sabi ko nga po nung umpisa pa lang, kung pakikisama pa lang sa mga subordinates ko, sobrang pakikisama na ako. Sobrang luwag ko na sa kanila. Oo. Hindi ako nagpipiling bossy. So yun lang talaga, no, yung kung paano nila iti-take yung how. directives. Oo, yes. Yung Yes. mga utos, ganon. Oo. Oo, parang kasi hindi ba nga sa mga Pilipino, gaya ng mga Pilipino, di ba sila nga yung matatagal na. The way na nagsalita ka, parang na-misinterpret ka nila, parang inuutusan mo ba sila? Nakikisuyo ka naman. Yung mga ganung bagay. Teka, ano ba yung maaalala mo na yung na-misinterpret ka talaga nila? Ano ba yung sinabi mo na sa kanila, kung sa mga subordinates mo, tapos mali yung pagkakaintindi nila, sumama yung loob nila? Siguro yung sa GC namin. Mhm. Tapos sinabi ko lang naman doon, pero in a nice way na hindi ko siya katulad, parang ganon. Hindi ko siya katulad. Sino yung hindi mo katulad? Yung tao ko, parang ganon. Yung subordinates ko. Ewan ko kung yun, na parang na-misinterpret nga nila na sinabi ko lang naman ganon. Bakit mo Talagang nasabi hindi na kami hindi mo siya katulad? Meron kasi may conversation yun about work. Mhm. So, ang point, iba yung point niya, iba yung point ko. So, sinabi na ng manager namin, ano ba talaga? Hindi bang hindi po, magkaiba kami. Hindi ko siya katulad. Ganon. So, parang, na-misinterpret nila na magkaiba talaga kami ng posisyon, which is hindi naman yun ang ini-elaborate ko. Parang ang Doon lang iniisip yun sa- nila is mas mataas yung posisyon mo kaysa dun sa kanya. Kumbaga Opo, parang ganun yung naging labas. parang Ganun. you see that person as inferior of you. Parang Yes. ganon. Pero doon lang naman yun sa conversation na magkaiba yung point niya sa point ko, yun na sinabi kong hindi kami magkatulad. Ano lang yan eh. Kaya Tas sabi nung isa na, Mhm. sorry sir oo, alam ko namang hindi tayo magkatulad. Parang gano'n. Magkaiba parang gano'n na. Isip ko, parang Totoo naging naman big deal kasi na yun. talaga na magkakaiba naman ng tao at saka magkakaiba rin tayo ng perception kung paano natin iti-take, kung anong magiging effect sa pag-iisip natin. Kung ano yung sasabihin ng kung ibang ano tao, sasabihin ng paano ibang ititik. Kasi tao, depende yes. yun dun sa issues ng ibang tao. No? Mhm. Yung iba, mamasamain nila. Yung iba, carry lang. Mga ganon. Kasi magkakaiba nga Yeah. talaga tayong tao. Mhm. Yes. Mm. Sige. Alright, Sa pagbabalik natin mamaya, pakinggan mo rin yung mga masasabi ng ating mga bida-bida, okay? Sige po. Okay, abangan. Alright, sa mga kabarangay natin, oras na para magbigay ng advice dito sa ating bida na si Gab. Mhm. Comment lang kayo sa ating Facebook Live, Barangay Alas 97.1. At kung sakali man nakaka-relate ka, ganito rin ba yung nangyari sa inyo? Baka sakali man pag-usapan makarelate din si natin Gab. yun. Para at Pag-usapan least, natin lahat. oo, kasi Okay. alam mo, hindi lang naman yung kwento ni Gab yung paari natin pag-usapan dito. Kasi yung iba, alam ko, nakaranas din ng ganyan. Yes, kwento to ng lahat ng empleyado dito sa Pilipinas. Kasi Yes. I'm sure, hirap din tayo sa work-life balance. Mhm. Hirap tayo doon sa pakikisama sa ibang tao. Paano ba makitama yung pakikisama? Pakikisama. Kasi magkakaiba tayo ng Way. mga Oo. ng Paraan. magkakaiba lang talaga tayong mga tao. Oo. Ethnicity, lahat, 'di ba? Mhm. Tsaka, Paano ano rin, pag nagsama-sama kayo, syempre possible na syempre kapag magkakaiba kayo, Mhm. magkakagulo dahil magkakaiba kayo ng way of thinking. Mhm. Magkakaiba kayo ng mga pamilyang pinagmulan, Mhm. ng mga paniniwala, mga ganyan. So paano ba makikisama? Yes. At saka paano rin ba, i-message na rin yung mga naging reason. Alam ko, kayo mga kabarangay, may mga nag-resign din sa inyo. Ano yung mga naging issues nyo Mhm. na pinakang naging udyok sa inyo? Ito na yung huli na araw na, sige, magre-resign na ako. Yan. Anything Ganyan. about your job, Your mga job. kabarangay, job experiences, at syempre, pinaka-highlight natin dito is paano ba pakikisamahan Yes. yung mga katrabaho. Ito, alam mo sabi dito ni Eugene Oh. Santos, baka doon marahil sa pagkaka-deliberate mo ng words. Kasi lumalabas sa comparison sa pagkatao ang pagkakaintindi niya. Mhm. At hindi sa sistema ng pamamalakad sa trabaho. Minsan kahit in a nice way mo sabihin, iba ang dating sa kanya. Lalo na sa GC yan, kailangan talaga ng explanation ng maayos. Hindi pareho ng personal na kausap mo, makikita mo yung ibig mong mangyari. Totoo. Oo. Madalas kasi nagkakaroon ng misinterpretation Mhm. through chat. Tsaka Diba? ikaw kasi nagbibigay ng emosyon doon sa Oo. chat.
Kasi Diba? parang pag binabasa ko yun, ito siguro yung nararamdaman niya, ini-interpret mo ng iba. Mhm. 'Di ba? Iba rin kasi kaya minsan or madalas kapag nakakaharap na natin yung tao na yun para ipaliwanag yung ibig natin sabihin dun sa text or chat, 'di ba? Yun palang ibig niyan sabihin. Yeah. 'Di ba? Sa GC nga naman din talaga kasi sila nakapag-usap. Eto, sabi ni Nea, para kay kuya, di mo mapiplease yung mga makakasama mo sa work kung gugustuhin ka or hindi. Siguro if you're in a higher position, mas okay lang na isipin mo na lang na as long as wala kang ginagawang mali, wag ka masyadong magiging maramdamin. Di mo din kasi masasabi, di mo rin kasi pwede i-down mo yung level mo sa subordinates mo. Kasi pag nilevel sila sa'yo, baka mawalan naman sila ng respeto. Kung work lang, pag outside naman, parang body-body kayo. Uy, mahirap yun ha. Yung tipong yung sinabi niya na parang mawawalan ng respeto sa'yo minsan. Kasi nasasanay sila na, okay lang pala kay boss. Pwede pala kami friends kami ni boss. Parang ganon. Minsan, kailangan mong i-reinstate yung power mo na hindi yung sa mong pa-power trip ka. Kumbaga parang alam mo na eto tayo yung pag sa posisyon, kung magiging professional tayo supervisor mo ako, subordinate kita. 'Di ba? Kapag nasa trabaho tayo, kung anong trabaho natin, yun lang dapat. Yes, diba? pero hindi nyo naman hindi naman natin kailangan makipag-friend sa mga katrabaho natin kasi pumapasok tayo dahil trabaho yan. Basta gagawin mo kung ano yung binigay na task sa'yo, di ba? Pero iba pa rin yung parang friends kayo ng mga katrabaho mo. Kasi mas masaya magtrabaho din na kapag yung katrabaho mo ay okay kayo. Pero wag mawawala yung respeto and alam din nila yung limit nila. Subordinate kita, boss, mas higher position ako. Nandun pa rin dapat yung respect. Kasi para sa akin, pirang minsan nagiging epekto yan dahil friends kayo. Papa Johan, nagiging friends kayo na naaapektuhan yung relationship ninyo kasi minsan baka pag may papagawa ka, lalo kung ikaw yung boss tapos may papagawa ka sa kanya pero dahil magkaibigan kayo, parang mahihiya ka na utusan siya kasi kaibigan kami nito, baka masamain niya, mga ganon. Tapos ito naman si subordinate, 'di ba? Na parang sasabihin niya na pag may inuutos sa kanya, hindi niya nasusundin, hindi okay lang yan sa kanya, mga ganon. Yun yung downside. Kapag masyado kayong close, masyado kayong parang friends nitong mga katrabaho mo. Minsan rin na kasi naranasan ko yan na wag gagawin doon pag habang nasa trabaho. Let's all be professional. Yes. Habang nandito tayo, bayad tayo sa oras na to, itong trabaho na to, ito yung gawin natin. Pag sa labas, sige, pwede tayong maging friends dyan, chami-chami, pero pag nandito tayo, di ba? Parang, nakuha ko rin din to sa isang boss natin na hindi naman kailangan friends natin yung mga katrabaho natin. Diba? So, tama din naman siya doon kasi minsan maaapektuhan yung pagtatrabaho nyo dahil may iniisip ka na friendship between the two of you. Diba? As long as you're doing your job. Diba? At dito lang kasi sa Pilipinas yung kailangan yung ganyan na parang, kailangan friends tayo, kailangan pakisamahan mo ko, yes, makisama ka. Pero, kailangan alam mo din yung boundaries ninyong dalawa. Mga ganun. Sa ibang bansa kasi talaga, tad daw talaga na yung talagang kung trabaho. Kaya yung mga ibang Pilipino na, kasi marami akong mga kakilala na ng ibang bansa. Tapos nanibago talaga sila na grabe yung work ethics talaga nila doon. Sa Japan, sa US, mga ganyan na parang hindi parang katulad sa Pilipinas na pwede, friends kami ni boss, mga ganyan. Friends kami ni ganito, mga ganun. Doon talaga, pag nasa loob kayo ng trabaho talaga sa kanila. Trabaho lang, wala rin personalan. Hindi naman masama kung makikipagkwento. Siyempre, hindi naman yun. Pero dapat, minsan kasi kailangan nating tanggalin yung, kaya nga di ba meron yung ibang mga kumpanya na hindi nila ina-allow din yung intimate relationship. Di ba? Yung kapag magkapares kayo ng department. Kasi nga, for sure, may emotions kayo, maaapektuhan. Di ba? May mga ganyong kumpanya. Eto, sabi ni Ronel, mahirap mawala ng work, pero kung toxic na yung mga kasama mo, always choose your peace of mind. Sabi naman ni Carlo, Gab, I am harassed by my manager dahil di nila kaya na makapag-training ng bago kasi kulang tools nila and more. They rushed and find faults para ma-terminate ako sa trabaho. Minsan,
Though sana may humility and humbleness ang mga nasa higher position, di po kayo Diyos, trabahador lang din po kayo. Mag-reflect sa workplace, sa dami ng nagre-resign kung maayos ka talaga kumilos at tumuring sa subordinates mo. Yun lang din naman kasi mamahalin ka ng iyong mga subordinates kung maayos lang din yung pakikitungo mo sa kanila. 'Di ba? And sabi naman ni Liana, ito para sa tanong ni Gaba na kung paano daw yung makikisama. Sabi ni Liana, just be genuine lang. If there is something na di natin makontrol is how other people see us. We think differently and we behave differently. At home and outside the company, iba yung environment na nakaka-effect sa mind natin and behavior. Kaya di talaga maiiwasan na minsan may di pagkakasunduan. If yun yung sitwasyon, enough na lang siguro na isipin siya for a while. Pero continue doing what you love the most and basta wala ka namang nilalamangan o naagrabyadong tao. Ayan. Ito si Leika Lina. It always takes two to tango. About sa case ni caller, pwede may mistake from the others at pwede rin sa end niya. Tama din. No? It takes two to tango. Yes, pareho sila may mistake doon. Meron din siyang mistake about possibility with pride, ego, etc. Malakas kasi yung vibes na naramdaman ng subordinates if iba ang dating ni new supervisor. Need talaga to learn the skill of pakikisama. Ayun lang talaga. Ayun, minsan yung the lang. ego and the pride no? Oo, pwede din yan yung maging dahilan para magkaroon kayo ng problema sa pakikisama din. Siguro ganun. Siguro nafe-feel din talaga nung mga subordinates niya na parang nai-intimidate. Mga ganon. Kasi may mga tao din talaga na very intimidating yung dating nila. Mga ganon. Yung iba naman kasi parang mabilis nang ma-intimidate dahil mababa yung self-confidence nila. At Yes. hindi naman kasalanan nung taong kinaka-intimidatean. Kasi may mga tao talaga gano'n, mababa yung self-confidence nila. Hindi nila parang inisip na luba yun, napaka-intimidating ng aura niya. 'Di ba? Yun na lang din naman yun Ito, sabi pa dito, Elvira, dapat lipat ka na lang ng ibang kumpanya, yaan mo na lang sila. Actually, nakalipat na po siya ng Yes. At least meron na siyang bagong work kumpanya. ngayon. Ito, sabi ni Elazin, may reklamo siya. Paano yung bisor mo? Paano yung bisor mo sabihin walang rest day kayo, pasok lang ng pasok? Ay, grabe naman yun. Wag naman yun, di ba? Kailangan pa rin may ano kayo, may day off kayo. Bawal yan sa batas, ha? Alright. Sa akin, ang take ko lang dito kung paano yung tamang pakikisama, gawin mo yung, una sa lahat, gawin mo lang yung trabaho mo. Hayaan mo muna yung kung ano yung mga sinasabi ng iba. Basta nagagawa mo ng tama yung trabaho mo is okay yun. Sa pakikisama, mas okay lang na wag mo silang itrato na iba. Kumbaga ituring mo sila na makakatulong din sa'yo. At ituring sana ka rin nila na ikaw yung makakatulong sa kanila. Kumbaga, ano lang yan two-way process na parang two-way. Na ikaw ginagawa mo yung trabaho mo na nakakatulong ka sa kanila at sila ginagawa nila yung trabaho nila na nakakatulong din sa'yo. Diba? Masarap trabaho na wala kang tinatapakang tao. Tsaka iwasan lagi yung pakikipagchismisan, iwasan yung mga makakasira ka ng yung tipo magtatrabaho tapos sisiraan mo lang tabay yung mga katrabaho mo. Wag natin gagawin yon. At saka mas okay na maging mabait ka lang sa iyong mga katrabaho. Eto, mga kabarangay, sa akin naman, ano lang din talaga, yung kung sa pakikisama, hindi mo kailangan makipag-friends sa mga katrabaho mo. It helps, possible para sa inyo. Pero pag nasa trabaho tayo, let's all be professional. Kung ano yung trabaho na binigay sa atin, trabahuin natin. Kumbaga parang walang personalan, trabaho lang. Yes, parang gano'n, di ba? oo. Yun yung kailangan nating kailangang isipin. Tapos, pwede niyong pag-usapan, di ba, after. Ngayon, pag-usapan ninyo kung ano may mga issues sa work, mga ganyan. Kasi yung pakikisama, hindi naman ibig sabihin yan, kailangan maging close talaga kayo na kailangan alam mo yung personal No, na hindi buhay naman. niya, No. di ba? Na kailangan super friends kayo, mga gano'n. Hindi po kailangan. Siguro yun yung kailangan nating ihiwalay. Ihiwalay natin yung personal natin na buhay dito sa trabaho. Yun yung napaka-importante dito. Kaya kahit magmukha ka ng, alam mo yun, yung parang masungit or mahirap anuhin,
but you're just doing your job. Kung alam mo naman na ginagawa mo din lang din yung trabaho mo, pulido ka namang mag-ayos ng trabaho, pinapasa mo sa tamang oras yung trabaho mo, then that's it. Good job sa'yo, kudos sa'yo. 'Di ba? Secondary na lang din yung pakikipagkaibigan nyo dyan sa trabaho eh. Kasi minsan talaga nakaka-apekto yan eh. Yes naman. Ma-hurt ka talaga lalo kapag kunwari, friends kayo tapos nasabihan ka na, oy ganito yung dapat gawin ha, kasi ganito. So, iti-take niyang personal yun kasi nga, friends tayo, dapat hindi mo sinasabi ng ganyan, dapat pinagbigyan mo na lang. 'Di ba may mga ganong klase ng tao. So, yun, para maiwasan lang din sa akin. Para sa akin ha, gano'n. So, isa ka, let's be self-aware, no? Doon sa mga iba, kami mga issues din tayo. Baka naman. Baka sa sarili lang din natin. May problema din naman talaga. For sure meron. Kasi sabi nga, tama nga naman yung sinabi ng isa dito, it takes two to tango. Diba? Hindi lang pwedeng yung one party lang yung mali. For sure meron Tsaka, din mali. Ano rin yun eh. Minsan kasi hindi natin ma-accept sa sarili natin na nagkamali rin tayo. Na akala natin tama lahat yung ginagawa natin. Hindi lang natin nakikita, ay, siguro napapasobra na ako. Kasi yung pride, no? Yung ego. Kasi kumbaga parang yun yung nakikita mo lagi. Kasi parang syempre, yung pride and ego na yan, hindi natin pwedeng ipunta yan na as 100% pasama. Kasi minsan yung pride or ego, yan yung nagdidikta sa atin kapag kapag inaagrabyado na tayo. Kumbaga parang dinidepensahan lang din naman tayo niyan. Pero too much use of pride or ego, syempre hindi na maganda. Hindi. Mas maganda i-assess talaga natin yung sarili natin. Saan ba talaga ako nagkamali? O meron ba talaga akong pagkakamali? Ayan, ako. Mamaya babalik natin si Gab ha, sa kabilang linya. Sana meron siyang mga nakuha din dito sa ating mga binigay na advice. Maraming salamat din sa ating mga nagbigay ng kwento patungkol sa naging karanasan nila sa inyong mga trabaho. Gab? Hello po, Papa. Alright. Gab, napakinggan mo ang mga naging komento ng ating bida, ng ating mga bida-bida? Yes po, saka nabasa ko rin sa Facebook Live. Yes, thank you. Good. Okay, so anong masasabi mo dito, Gab? Ayun po, maraming salamat sa mga nagbigay ng opinion, saka ng comments. Iti-take ko yun as a reminder na rin para sa akin. And anong pinakang naging natutunan mo doon sa kanila? Yung mga nasabi nila? First, may mga pumabor din. I mean, sa akin. Kumbaga, kampi naman, tama naman daw yung point of view ko. And at the same time, may against din kasi meron yung mga lalo na sa mga taong yung trabaho is as subordinates, yung mas mababa yung level sa supervisor. Naintindihan ko naman yung hinain nila, yung mga comments nila. Yes. Diyan natin mapapatunayan talaga na magkakaiba talaga ang tao. And kung paano tayo mag-isip. Okay, sige. Opo, saka tinitake ko naman yun as constructive criticism then. Yes, constructive criticism na badadala ko din, lalo na sa bago kong magiging trabaho. Okay, sige. Tama din naman yun kasi siyempre kahit mataas na rin yung posisyon natin, we're still learning, diba? May mga kailangan pa rin tayo matutunan, diba? Saka maganda yung humility, no? Yung palaging nandyan sa puso natin kahit gaano nakatayog yung narating natin, diba? Yes. Lalo na hindi naman tayo napunta sa ganitong posisyon na hindi tayo nang galing doon. Yes, of course, nanggaling. Siguro ang makakatulong na lang din para mas maunawaan mo sila. Kasi minsan, naging siguro umabot ka rin doon sa mababang posisyon bago mo narating yung posisyon mo. At yung parang mga hinaing mo dati, baka yun din yung hinaing nila ngayon. So parang, alam mo, yung compassion na lang din. At sana, ipag-pray na lang din natin na magkaroon din sila ng compassion sa'yo. Kasi nga, syempre, as a supervisor, pag manager ka talaga mga ganyan, sakit ng ulo mo, problema mo lahat diba? Yung mga subordinates, ito yung problema nila, mga ganon. Ikaw, problema mo lahat. 'Di ba? Yun yung mahirap at very stressful kung araw-araw kang mababurnout sa ganito. Kasi hawak mo lahat Intindihin mo din yung mga boss na. Alam mo, intindihin natin yung boss natin. Oo naman. Kasi hawak niya tayong lahat. Hindi niya alam kung paano pagsasabay-sabayin. Yun diba? yung mahirap na hindi maunawaan ng mga ibang empleyado. Oo, na ang bigat din nung hawak nilang load. Diba? Kasi boss sila for a reason Tsaka alam mo, yung boss natin, may boss din sila. Oo. Ibinababa lang nila sa atin yes, 'di ba? Yung mga pinaka
may-ari ng kumpanya, 'di ba? Sila sinisita nila yung mga boss natin, yung mga supervisor natin, managers natin, 'di ba? Kapag hindi natin na-reach yung quota or yung kailangan nating i-achieve para sa araw na 'yon, 'di ba? Kaya nga Sila po, yung ang sinisigawan. Ang tawag sa amin middleman kasi ikaw yung nasa gitna na kinukuha mo yung utos ng nasa taas, then binababa mo dun sa mga tao. Yes. Saka yung galit nila, no? Yung galit nila, ikaw munang makakatanggap. Tapos mo na mag-absorb. Yes. Tapos ibabato mo sa kanila, pero may mga managers din naman talaga na alam mo yun, yung sige na, wag ko na lang stressin to mga to. Kalmado pa rin yung sasabihin sa mga subordinates niya. Yun yung tama. Napakagaling nung mga manager na yun, ha? Kapag gano'n, na parang galit na nga yung pinakang boss ko, tapos magiging galit lang din ako. Kung paano makakapagtrabaho ng tama yung mga subordinates mo kung ipapasa mo lang din yung burden? Diba? Pero ano kaya kasi, dapat i-filter din natin kaya magagaling din, saludo tayo dun sa mga boss natin na yung mga supervisors, mga managers natin na kayang i-filter. Kasi syempre malamang grabe yung galit, yung stress ng mga nasa taas, 'di ba? Tapos kung paano na lang na-filter para hindi ganoon kasakit sa inyo. Kumbaga na-absorb na ng boss nyo lahat ng galit, ganon. Latak na lang din yung mapupunta sa inyo. Pero meron din mga instances na talagang dahil punong-puno na tong sina-supervisor, manager, hindi na maiwasan. Naibabagsak din niya dun sa mga subordinates. Ganon. Yes. Pero kapag yung mabait naman yung inyong mga boss, wag na naman nating i-take for granted. Yes, at wag natin abusuhin. Oo. Alright. So, Gab, meron ka bang sinong gusto mong anuhan ngayon? Bigyan ng mensahe? Yung partner ko lang po na nakikinig din ngayon. Sige. Nagulat siya, tumawag daw po ako sa inyo. Okay. Alam ko namang mas salamat na nakatulong kayo sa akin. So mga katrabaho mo dati, ano mo masasabi mo sa kanila? Naku, baka po mga tulog pa yon, pero yun, good luck na lang sa kanila. Kita-kits next time. Alright, sige. Sana yung dito sa new work mo, may mga learnings ka rin from that previous job. Sana mabitbit mo dito, maging maayos na. Sana ito, hindi na toxic yung work environment for you para makapagtuloy-tuloy ka na. At work-life balance, work-life balance please. Sana. 'Di ba? We're hoping. Yeah, at para syempre, 'di ba, spend time with your loved ones, 'di ba? Lalo may partner ka, 'di ba? Mahirap naman yun, di rin kayo magkikita. Syempre minsan sila din yung nakakatanggal din ng stress natin. Sana. 'Di ba? Mingin na natin yun, totoo yun, no? Alright, sige. Maraming salamat, Gab, sa pagtitiwala dito sa Talk to Papa at sana nakatulong kami. Maraming salamat din po, Lady Gracia and Papa Johan. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Okay, mga kapuso, mga kabarangay, ito pong song na ito, parang yung tipong parang hihinga ka ulit. Di ba? Makahinga ulit tayo matapos ang mga naging problem sa ating buhay, minsan sa ating love life. Hinga lang, breathe again. Kailangan natin yan, mga kabarangay. Hinga lang. Pag mabigat na, hinga lang. Di ba? Barangay LS 97.1 Forever Number 1